Hindi madali ang pagdaan sa seguridad kapag sumakay. Pero kung tren ang sakyan mo, mas madali. Ikaw na ang magdala ng mga gamit ha. Sige, kayo na. Dadalhin ko lahat ng gamit, susunod ako agad. Salamat, mahal. Tara na. Bilisannayo. Miss, libre na biya ang gamit? Magagandang bagay sa loob. Huwag kang mag-alala, libre lahat to. Salamat, 8. Sana gantihan ka na maganda sa kabutihan. Salamat sa dasal. Mabubuti ibinibiyayan, masasamay pinaparusahan. Haha, Walang malata. Wala ni isa doon ang sakin. Ito ang pamilya na inalagaan ko ng todo. Binigay ko ang lahat sa 5 taong ito bilang sakripisyo. Mila na yan. Hindi na ako magpapakahirap para sa kanila. Hello, Sino 2? Pakikansela ang family trip package namin papuntang Guangzhou. Pati na rin ang hotel reservation. Tapos, pakibook na lang ang luxury trip package papuntang Maldives. Salamat. Pamilya trip Pearang Batu. Hindi ako lang. Agad-agad na Alice. Attorney Zhang, paki-draft na yung divorce contract. Nasa email mo na yung mga detalye. Nagbook kami sa hotel, baki di kami pinapapasok. Eksklusibe ito para sa mga miyembro. Walang hindi kinaukulang pwedeng pumasok. Sinuri namin, wala record ng reservation. Umalis kayo kaagad. Hindi kinaukulang tao? HMP, sinasabi ko sa inyo. Kami ay mga taong may reputasyon. Naniniwala ka, papalalain ko ang sitwasyon ninyo. Wala nang salita, umalis na. Kilos. Oy, 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 oy. Ang bagong bili kong palda. Tiancheng. Tumawag ka agad kay Shenling. Paano niya inayos ang schedule natin? Bakit ganito kalaki ang gulo? Naku. sige. Tatawag, AKO. Hindi ma-contact. Shunling, Palkisen na nakareserbang kwarto natin. Bakit di makita ang record ng booking? Nakalimutan kong sabihin. Kinansela na ang hotel. Ano? Na-cancel ang hotel. Saan tayo titira sa susunod na araw? Bahala kayo kung saan nyo gustong tumira. Shunling, may problema ka ba? Ayos ang hotel, book na. Bakit i-cancel? Sanadi yan? Oy, hindi. Nagda-travel ka. Tapos asawa mo pa ang magbubook ng hotel para sa'yo. Kung malaman, tuna. Mga kaopisina at boss. Paano ko isipin ito? AKO, bahala na. Hindi muna kita awayin ngayon. Bilisan mo mag-book ng mga hotel para sa susunod na araw. Gawin ang mga plano. Ayusin ang itinerary natin. Naiintindihan mo? Oh, sige lang. Hintayin mo na lang. Walang problema. Kakausap ko sa kanya kanina. Inagalitan siya na ang mag-book ng hotel natin at mag-ayos ng mga plano natin. Kuya Tiancheng. Nagagalit na naman BSI8 Shaoling? Hindi siya maglalakas loob. Walang problema. Siguradong maayos niyang ayusin ang schedule natin. Huwag kang mag-alala. Kuya, bazang-baza na ako. Punta muna tayo sa mall para bumili ng damit. Sige, Tara. Punta tayo para bumili ng dami. Tara. Hello, welcome. Maligayang pagdating. Ano ang kailangan? Tingin-tingin muna.
Itong bag na ito, bagong labas ng channel ngayong taon. Gusto itong bilhin na hipag ko pero ayaw gumastos. Ate King King, tanyo mo. Ay naku. Ang ganda ng bag na to, Shencheng. Gustong gusto ko talaga. Gusto MOBA? Saish, bilhin na natin. Naku, sir, may test ka talaga. Itong bag na to, sold out na sa lahat ng tindahan. Sa amin lang meron. Ange galant mo naman, bro. Kung gusto ni Ate King Ting, bibilhin mo agad. 5,000 piso. Itong bag, 5,000 isa. Naku naman. Sir, marunong ka talaga sa luxury items. Sir, hindi sapat ang balance. Hindi sapat ang balance. Paano nangyari yon? Pasensya na. Palitan ko ng ibang card. Ayos lang, walang problema. Atian May, samahan si 8 Kingping, maglibot at tignan kung may magugustuhan. Mamaya, ako Sige, 8 Ching Ching. Dito. Dito ang mga damit. Dito may. Ma. Magano pera ang marong? Ibigay mo muna sa akin. Ikaw, wala kang pera. Yung natitira pampalibing. Wala. Ay naku ma. Wala. Ibibigay na ni Shen Ling ang Sa akin. Uwi ako at babayaran ka kaagad. Hindi mo ba lagi gustong gawing manugang si King King? Kailangan nating patibayin ang loob niya. Sige na, sige na. Hintayin mo ha. Napili ito. Ginoo, ang kabuuang halaga ay 10 milyon. Uy, mama. Shenling, bilisan at padalhan ng 10 milyon. Kalang pera kayo dito. Bakit mo kailangan ng pera? Si mama. Nahimite SI mama. Bilisan mo at padala mo agad pera. Oh. Sige, papadala yung pera. Ibaba kayo na. Dalian MO, bilis. Si Go Tiancheng, buwanang kita 3,000, binilhan ka ng bag na 50,000. Talagang sugar daddy ka lang niyang walang kuwenta. Layas. Bakit hindi ka pa dumating? DBA walang delayang trend? Bilisan mo na. Naghihintay lahat. Naghihintay para saan? Lahat tayo di pa kumakain. Wala nang pera. Go Tiancheng, ni pagkain di mo na kayang bilhin? Ginastos mo ba sa pagbili ng bag para kay Jia Kingping? Ubos na ang laman ng bulsa mo, ano? Kasalanan mo, hindi pa na-transfer ang kung di ka makapunta ngayon, ipadala ang pera. Naghihintay ang pamilya ko may. Magpadala ka ng pera agad. Bilisan mo ha. Hello. Gusto pang gumastos ng pera ko, panaginip mo lang yan.
Tumawag, SI, Shunling. Sinabi niya malalate siya, kaya umain tayo, wag na hintayin. Si Shenling talaga, kahit mag-train, napakabagal kumilos, nakakainis. Sige. Alam ko may malapit na pang top na restaurant. Masarap ang steak nila. Samahan keo. Talaga bang kakain ng ganun kamahal? Kung lalabas, syempre kakain na masarap. Kia Tiancheng. Hindi mo yata afford ito. Hindi naman. Tara na, kain tayo steak ngayon. Ay, 4 na sikat na steak nyo dito. Yung pinakamahal. Gusto ko ito, at itong dessert, tig-isang order. Siege. Isang boot ng 82 la fight para sa akin. Siege. Masaya sanang pagkain nyo. Pupunta lang ako sa CR. Wala pang sumasagot sa tawag mo. Bakit hindi pa dumarating ang pera? Hindi rin sumasagot sa telepono. Bakit mo lang sinigaw ang tawag? Kung di ka sumagot, isipin kong namatay ka. Guo Tiancheng. Ano biye, yang sinasabi mo? Nagtis ako sa biyahe ng tren, nakaupo sa upuan, ni hindi mo inisip kung nagkaaberya, pero tumatak sa isip mo na sisihin ako? Anong aberya ang mangyayari sa'yo? Iniisip ko, baka sinasadya wag ipadala ang... Sinasadya kayo na. Guo Tiancheng, simulang gayon, wala kang makukuhang kahit isang sentimo mula sa akin. Sige na, asawa kayo. Huwag magalit. Sabihin sa akin na saan ka. Maghahanap ng sasakyan, sunduin ka. Hindi na kailangan. Nasa Maldives, kayo. Ano? Lahat tayo nasa Guangzhou. Bakit ka pumunta ng Maldives? Naku naman, bigla kong pinalitan ang destinasyon ng biyahe. Kayo na lang ang mag-enjoy, di na sasama. Shunling. Ano na naman ang drama mo? Sinabi nating buong pamilya magbabakasyon. Apos ikaw na una. Ano ibig sabihin yan? Tama. Buong pamilya dapat ang travel, pero pinaupo mo ako sa tren sa matigas na upuan ng 36 na oras. Habang yung isang outsider ang papuin mo sa first class. Anong ibig sabihin yan? Alam ko na, kaya ka pa rin galit dahil diyan. Bakit ka makitid ang isip? Ayaw ka ng petulant, wala kang panahon. Bahala ka kung saan mo gustong pumunta. Wala na nga akong malinis na damit ngayon. Bilisan mo, kunin ang mga bagahe namin agad. Nakalimutan kayo, nawala ang mga bagahe ninyo. Ha? Nawala ang bagahe. Ano ang ginagawa mo? Hindi mo nabantayan ang mga bagahe. Lahat ng pamalit na damit at yung mga gamit namin nasa loob ng mga bagahe na iyon. Nawala mo, ano sa susunod na 10 araw? Ha? Walang magagawa. Walang malata yan. Hindi ako si Noynoy na may 3 ulo at 6 na braso. Hindi ko kaya magbuhat ng ganito karaming bagahe mag-isa. Hindi. Hello. Ibahagi ang contact, idagdag sa blacklist, kopyahin sa SIM card, burahin ang history, gumawa ng... Sa loob ng maraming taon, ako ang nag-asikaso nitong pamilya, ni hindi man lang nakapagbakasyon. Simulang gayon, mamumuhay ako para sa sarili ko. Kayo. Hali. Ay Neko, inom. Ano na ang balita? Si Shunling. Nawala ang mga bagahe. Ano? Nawala lahat ng bagah natin. Yung bagong bilhin kong kriyam, nasa loob pa ng maleta. Pati yung lamer, lakpas 10,000 lahayan. Pati yung mga bagong damit ko, puro branded pa naman. Oy, Ching, kalma ka muna. Siya ang nakawala ng bagahe mo. Babayaran ko na lang para sa kanya. Oy, Shunling. Dali, padala mo agad ang pera. Lahat na nawalang bagahe, kailangan bayaran. Kailangan bumili ng bago para sa gamit. Magpadala ka muna ng 20,000. Kung kulang, hihingi kami uli. I-block niya ako.
Ano Tiancheng? Anong sabi ni Shenling? Oh. Kakapag-sorry niya sa akin kanina. Sabi niya, padadala na Ron niya gatong pera. Sir, sa kabuuan, ang bill niyo po ay 58,888 pesos. Sir, wala nang laman ang card na ito. Ha? Anong nangyari? Hindi pa ba pinadala ni Xiaoling ang pera sa'yo? Tatawagan Kao ang Jazawa Kao. Ako na ang bahala. Ang weird naman nito. Anong gagawin natin ngayon? Kung alam ko, hindi ko in-order ng marami. Ano ang gagawin natin dito? Total gastos, 58,888 pesos. Sino magbabayad? Lim lamamput walang libo? Diyos ko, wala kang pera. May pera ka biye? Ching. Ito. Lahat ng pera ng pamilya na nasa kay Shenling Bintay. Hindi ko siya matawagan ngayon. Tingnan mo, ikaw ang bumili. Pagawi kayo, babayaran kita. Ching. Ayos ka namang tingnan, pero walang pera. Bakit nagyayabang? Nangangahuli ng lalaki pero magbabayad pa rin ako. Sige nono, kung walang sakripisyo, walang tagumpay. Maganda ang estado ng pamilya nila. Yung bahay pa lang nila, malaking halaga na. Ako na ang magbabayad. Tiancheng, bigla kong naalala. May kailangan pa akong gawin. Mauna na siguro ako. Sige. Balik na rin kami. Pero, hindi kami nakakabili ng tiket pauwi. Pwede ba magpahiram ka ng pera sa amin para mabili namin ang tiket? Wala akong masyadong dinalang cash pabalik sa bansa. Magka 1,000 lang ang dala ko. Okay na yan, sapat na. Sasakay na lang kami sa long distance na bus. Salamat. Zino yan? IKFBA yan? Great, sino ka naman? Yang Asai Shenling. Pagbalik ko wag pigilan papalyuan ko siya. Nakakagalit talaga. Ma. Sauerkraut, tan sauerkraut beef noodles, Pilianong Unity. Unity beef noodles, Unity old tan beef noodles, Sagitan mo. Shenling, anong balak mong gawin? Binlok mo ang pamilya mo. Wala ng respeto. Nakauwi na kami. Kailan babalik? Sa ngayon, hindi planong bumalik. Kimchi. Hindi, Shenling, nazisran ka. Kung hindi ka uwi, mangyayari kay malapit na siyang magumpisa ng class. Sino ang magluluto? Sino ang tutulong sa kanya sa takdang aralin? Andiyan ka sa labas. Magkano ang nagastos mo? Tama na, tigil na ayaw na. Bilisan mo na at bumili ka. Gastos to, wala pakialam. Kapag gusto kong bumalik, babalik ako ng kusa. Naisan na sa Tian Mei. Hindi mo pinapansin. Et niya ako, hindi nanay niya. Sauerkraut ang nanay niya. Hindi biyay ayaw naya essay pikikialam kayo? Sakto, ayaw ko rin. Shenling, binibigyan kita ng isang araw. Bukas sa ganitong oras, kung hindi kita makita, maghihiwalay tayo. Ay, grave. Sige, hiwalay na. Akala ko pa naman natatakot ka makipaghiwalay. Hindi makipaghiwalay, talunan. Tama nga pala. Pinadala ko na ang kasunduan sa hiwalayan sa tapat ng bahay mo. Tingnan mo kung nasa mailbox. Kuya, en disant NGA.
Parehong panig ay sumang-ayon na walang magkakasabal. Guo Tiancheng, Kung may pinapayuhan kita na pirmahan mo na agad ang kasunduan. Paano yung bahay? Akin iyon bago pa tayo magpakasal. Binibigyan ko kayo ng 1 linggo para umalis sa bahay na ito. panahistro, Kapag bumalik ako at nandiyan kayo, pipilitin ko kayong umalis. Palalayasin ko kayo. civil registry, lahat na may parehong legal na bisa. Ito. Paano naman yan? Hindi pwedeng maghiwalay. Tiancheng, kailangan mong tawagin siya pabalik at maayos na pag-usapan ito. Kung talagang maghihiwalay. Tazia, umalis ng walang dala. HM. Mr. Wang, tapos na ang bakasyon ko, handa na ako para magtrabaho anumang oras. Ang galing. Magpapadala ng sasakyan at bodyguard para sunduin ka. Abangan. Sige. Ang kapal ng mukha ni Shenling. May asawa na, pero gumagala sa labas ng matagal. Ang lakas ng loob magpadala ng kasunduan. Hinihintay mo pa rin siyang Kailangan ko talaga siyang ilagay sa labas ng pinto. Anak. Sa Tinjin Kao, mukhang totoong nagalit si Shenling. This time, hindi na natin siya dapat barahin. Kailangan nating sumunod sa kanya. Tanda mo. Ang layunin natin ay maubos siya ng tuluyan. Nakama, sober ka naman magalala. Si Shenling, sa tagal ng panahon, matagal ko nang nasanay siya na sumunod sa akin. Siya, nagtatampo siya minsan. Sundan mo na lang Kao. Hey! Xiaoling! Ano ba itong mga tao na to? Guo Tiancheng, naisip mo na ba ang kasunduan? Hindi, Shenling. Ikaw, Ito. Ay nako Xiaoling. Buti na lang bumalik ka na. Ay nako sabi Kao na nabiye. Si Xiaoling ay maalalahanin sa pamilya, imposibleng hindi umuwi. Xiaoling, pagit kabiya sa bayahi? Pupunta sa kusina para magluto ng pagkain para sa ABA, acting mabeka. Tingnan ko nga hanggang saan ang palabas ninyo. Hindi kailangan. Sa lamesa ng pamilya Guo, hindi yata ako karapat-dapat, di ba? Ay nako, anong sinasabi mo? Bakit naman hindi ka karapat-dapat? Siyempre ang ating si Xiaoling pa rin ang may pinakamalaking karapat-dapat dito. Gagawa ako ng masarap na pagkain para sa'yo. Hintay na mo. Shenling, paano kinakausap ang nanay? Nene, mo siya. Grave ka, parang wala kang respeto. Mukhang nawala ka na sa landas, kung saan-saan ka na pumunta mag-isa. Hindi ko sinabi ang kung ano sa'yo. Ano gusto mo? Ha? Tama na. Hindi mo napipili ang oras para turuan ang asawa mo. Ay naku Xiaoling. Tingnan mo. Ito naluto ay mama, silver ear lotus soup. Uminom ka ng mangkok, humupa ang galit mo. Matagal na tayong nagkasama. Hindi mo ba alam? Allergic sa kusalat at seeds. Ikaw talaga ang pinakamagaling kong mama. Hay naku, ang memorya ni mama, talaga naman. Ay naku. Ito pala ay para kay Chanmi. Paganito. Gagawa ulit si mama ng bago. Hindi na, tita. Heyo. Anong tawag mo sa akin? Tita na. Kapwa ako hiwalay na kina Guo Tiancheng. Anong tawag ko sa'yo kung hindi tita? Ito. Shenling, anong sinasabi mo? Sobra na. Sa telepono pa lang, malinaw ko nang sinabi. Bilisan mo at pirmahan ang kasunduan sa diborsyo para maayos tayong maghiwalay. Ikaw. Xiaoling. Kahit hindi mo ako tawaging nanay, ayos lang. Tiancheng. Sabi Kao na nabiye, talagang wala kang silbay. Araw-araw mo na lang pinapagalit si Xiaoling. Kung ako ang nanay ni Xiaoling, matagal ko nang inutusan ang anak ko na makipaghiwalay sa'yo. Walang kwentang tao. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo na at maayos kang humingi ng tawad kay Xiaoling. Bilisan mo. Ako. Ang bilis na hagdan ABA. Sige na, Xiaoling. Tingnan, bait ni mama sa'yo. Kailan kanya pinagtaasan ng boses tulad ko? Wag magtampo. Bumalik ka na. Di biya sabi mo. Ang unang bumitaw, talo. Ako ang mali. Pero ikaw, ang dami mong mali.
Hindi ko binanggit kahit ons. Lagi akong nagbibigay daan. Hindi mo ba ako pwedeng patawarin kahit ngayong isang beses? Huibiye? Ni isang beses walang binanggit. Talaga bang ayaw mong sabihin? O alam mo lang na wala kang laban kapag sinabi mo? Ano? Ayaw mo na bang majing sinit-sinurin? Tapos magpapanggap ka na naman? Nagbigay na ng konsesyon. Huwag mo nang abusuhin. Xiancheng, anong silbi ng paghingi mo ng tawad kung sa salita lang? Hindi ba't naghanda ka ng regalo para kay Xiaoling? Ibigay mo na sa kanya. Oo, tama. Naganda ako ng regalo para sa'yo. Kukunin Keole. Ito ang paborito mong bag. Palaging nasa isip ko yan. Pika say tayang. Alam mo na, hindi ako mahusay sa matatamis na salita. Ang mga pangangailangan mo. Hindi ko kinalimutan kahit kailan para mabili ang bag para sa'yo. Matagal pinag-ipunan. Sa huli, ati pensyon ni mama na gamit ko na rin. Ma, patawarin mo ako. Anak, ayos lang, yan. Maintindihan ka ni Xiaoling. Hindi mahalaga ang perang ito. Xiaoling, patawarin mo na ako. Tira. Alam mo ba kung magkano ang bag na to? Mga 1 o 2,000. Oh, hindi. At least mga 5,000 yata. Ang perang ito na ginugol mo. Lahat yan sulit, anak ko. Ma, itong bag 50,000. Hahaha, Naku. Anak ko talaga. Lagi ko namang sinasabi sa'yo, ang asawa dapat alagaan. Haha, tingnan mo sa buong mundo. Ilang lalaki ba ang bumibili ng ganitong kamahal na bag para sa asawa nila? Xiaoling. Ling, kailangan mo talagang pahalagahan, di ba? Tira. Ano? Yung bag na binili ni Go Tiancheng para kay Jia Qingping, totoong bag yun na 5,000 lang worth. Pero itong sirang gamit. Wala pang 50 piso ang halaga. Ano mangyayari? Hindi fake na bag to sa boutique ko binili. May resibo pa na AKO. Talaga ba? Song boutique yan? Tara, tingnan natin ang produkto. Magbebenta ng peking produkto ang counter na to. Malaking bayad pinsala yan. Parang, nasa Guangzhou le. Binili sa Guangzhou. Ang loyo, paano pupunta? Bili na tayo ng ticket ngayon. Alis na tayo. Huwag na, pikin mo yung bag. Yulitan mo ang sinabi mo kanina, sabihin mo yulita say kriya mo. Sabi kao, pikin ang bag. Hulaan ko, alapang 30 piso sa tabi ng kalsada, bagay naman sa'yo. Gusto mo ng original na bag na 5,000, tingnan mo nga kung bagay sa'yo. Tiame, tama na. Naku, kuya. Kung gusto niyang maghiwalay, hayaan mo na. Bumalik na si Qingting. Magpakasal ka kay Qingting, gawin siyang asawa. Hey Naku. Mimi. Hayaan ang problema ng matatanda. Bilisan mo at mag-aral ka. Sino siya sa Tanzania? Parang isang palamuni lang sa bahay. Palamunin? May ilang bagay na hindi mo naiintindihan, ipapaliwanag ko. Bayad asay eskwelahin kadabiwan. Umaabot ng 4,000. Kasama pa ang gastos mo sa pagkain at iba pa. Kahit paano umaabot ng 12,000, di ba? 12,000, hindi sapat. Para sa akin, dapat kahit papaano ay 15,000. Ikaw at ang nanay mo, parehas walang kita. Magkano ang sahod ng kuya mo buwan-buwan? Siguradong mas malaki kita niya kaysa sayo. Talaga ba? Sasabihin ko na sa'yo ngayon. Ang sahod ng kuya mo, ang sahod niya kada buwan ay 3,000. 10 taon nang hindi tumaas ang sahod niya. Kuya. Totoo ba ang sinasabi niya? 3,000 lang ang sahod mo kada buwan? Maghihiwalay na ako sa kuya mo. Kailangan niyong lumayas sa bahay na to. Sa oras na yon, hindi kayo ni nanay mo kumikita. Tapos ang sweldo ng kuya mo 3,000 lang, paano na ang pangkain, tang-inom, at iba pa? Gutom kayo lahat. Ikaw talagang malupit na babae. Ang bahay ay pag-aari ng mag-asawa. Anong karapatan mo para angkinin? Ang bahay na to. Ang bahay ay binili ko bago tayo ikinasal, kaya ari-arian ko ito bago ang kasal. At wala yang kinalaman sa kuya mo. Bunso, pag-aralan mong mabuti ang batas. Xiaomei, bumili ka na. Anong nangyari? Nandiyan si Ate Qingqing. Galing siya abroad, siguradong mas malaki ang kita niya kaysa sayo. Kakawi anay Jia Qingqing, wala siyang trabaho. Umuwi siya dahil hindi nagtagumpay sa ibang bansa. Kaya siya umuwi. Hindi totoo yan. Ngayon din, paparusahan kita para kay Ate Qingqing.
Kayo lan, akala nyo matatakot kami. Ngayon din, AKO, tumahimik ka. Tiancheng, paano mo nagawang saktan ang kapatid mo? sinaktan ako? Mimi, Ito ang singsing para sa kasal. Gayon pakiramdam ko, nakakadirim kahit pareho tayo ng suot. Permahan agad ang kasunduan sa diborsyo. Binibigyan kita ng 3 araw para umalis, kung hindi, dadaanin natin to sa korte. Xiaoling, huwag kang umalis. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Bumalik na si Etleng. Ilang lalaki na kaya ang nilaro mo? Hindi mo alam. Nung wala ka, sobrang nag-alala si Tiancheng. Gabi-gabi, kayisip sa'yo. Di na makatulog. Talaga? Paano mo nalaman na iniisip niya ako gabi-gabi? Baka naman kulang sa kasama si Go Tiancheng, kaya ikaw ang kasama niya gabi-gabi? Lingling, King, hindi iyon ang ibig ko. Nag-video call, kami saglit. Sabi lamaki, kapag may mga problema, lagi kaming nagkukuwentuhan. Kaya alam niya. Kayong magkaibigan mula bata, kahit sa first class, magkatabi pa kayo. Ano pa bang silbay kayo bilang asawa? Humph! Ang lit na de pasensya ni Etleng a. Wala kahit ano sa amin ni Kuya Shancheng. Paano ko ba sasabihin para maniwala ka? Kuya Tiancheng, paano kung umalis na lang ako? Ay nakamali na naman sa 8. Hey! Lingling, tungkol sa huling biyahe, kasalanan ko. Pero, wala ka naman SI Xiaoqing. DBA, bakit ba kailangan mo siyang balikan ng balikan? Ha? Ate Shenling, huwag ka na magalit. Kapag nagalit ka, si Kuya Chancheng ay malulungkot din. Kung may sama ka ng loob, sa akin ibuhos ang galit. Talaga? Sige, tutulungan kita niyan. Oy, Anong ginagawa mo? Ikaw, ang lakas ng loob mo, Hindi ba't ikaw ang nagbigay na ideyang yan? Isang sampal lang ba ang kulang? ikaw. Kuya Tiancheng. Tingnan mo, dugwan na ako dahil sa kanya. Magaling kabiye, bakit di siya hiwalayan? King, hindi mo alam. Hindi ko siya pwedeng hiwalayan. AKO, Mamaya na yan, hintayin natin. Siya yung bagong CEO ng kumpanya natin. Si Ginang Shenling. Tiyaking maayos ang welcome sa kanya. Walang problema, Ginoong Wang. Tandaan ang itsura ni Ginang Shen. Akyat muna ako para tingnan ang opisina ng CEO. Huwag kayong magkakamali. Opo. Oy, nandito rin ba ang taong yan pa salubungin si CE Shen? Bakit nakasulat pa rin sa card ang mahal kita? Anong klaseng tao si MR Shen? Ang daming nagkakagusto kay MR Shen. Siguradong mayabang na lalaki. Gusto lang magtapat kay Mr. Shen. Shenling, mahal kita. Naalala mo ba nung una kang hinabol ako? Hinarang mo ako sa pintuan ng kumpanya. Ngayon, ako na ang magbibigay ng bulaklak. Alam kong mahal mo pa rin ako. Liling, bumalik ka na. Ang singsing na nawala ko, nahanap mo ulit. Ang galing mo talaga. guard. Itapon siya palabas. Sinali huwag. Liling, sa pinagsamahan natin sa nakaraang taon. Alam hindi mo kayang kalimutan. Hindi ba sinasabi mong hindi kita binibigyan ng bulaklak? Binigay ko na sayo. Ibibigay ko ang lahat para sayo. Balik ka na, BA. Dati bulag ako, pero ngayon wala na akong pakialam. Hindi ka karapat-dapat. Lingling. Alam kong galit ka, kay Chingching. Pangako. Hindi kayo siya koken. Humihingi ako ng tawad. Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Saan ka bigla nang galing? Ang lakas ng loob mong sipain ako. Huwag mo akong sabihin. Sa lahat ng ginawa mong kahindik-hindi, lahat ng makarinig, gustong sipain ka rin. Hindi, AKO, ikaw. Hey!
Ano kalokohan ang sinasabi? Nakikipag-usap, asawa kayo, pikiyaw. Ang kapal mo pang banggitin ang asawa. Pag nagbabakasyon ka, binabayaran ng first class seeking me. Pero Shinling, pinapahard seat lang. Nalamutan mo bang siya ang asawa mo? Ginawa niyo siyang parang alila, parang hayop. Bakit di mo naisip na asawa mo siya? Ang tagal mo nang nakikinabang kay Shinling. Gusto mo kumain ng huling hapunan? Nalala mo bang asawa mo siya? Saan mo narinig ang mga tsismis na yan? Si Shinling, ang Hindi niya kailangang sabihin direkta sa akin. Nakikita ko kayo tuwing magda-travel ang Si Shenling ang responsible sa lahat, pati sa pag-book ng EI package para sa inyo. Kung gusto mo ng ebidensya, mga ticket stub at booking receipt. Meron kami niya. Mukhang maayos na tao. Isa siyang lalaking umaasa sa babae. Kadiri. Nagpapanggap na may pagmamahal dito. Tatakbo ako kahit buhatin ang tren sa gitna ng gabi. Shenling, personal usapan ito. Bakit kailangan mo? Dagdagan at ikala. Dinagdagan ko at ikinalat? Meron ba sa mga sinabi ko na hindi totoo? Kits kayo na ilang rapale. Naganap ng lalaki sa weno. Ikaw. I report kayo, kayong magkasabwa. Pupunta sa kumpanya nyo at areklamo. Para sipain kayo ng boss nyo. Ikaw ang boss. Anong balak mo? Shenling, walang haya ka. Nakahanap ka ng mayaman. Hindi mo na ako Asawang kumikita ng 3,000 piso ka. Ikaw ang tunay na babaeng Chen Shaimi. Wala kang hiya. Naghahanap ka ng sugar daddy. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang bago naming CE. ZMS, Shen. Anong sinabi mo? Sinabi mong siya ang bagong presidente ng kumpanya. Tama. Nandito kami ngayon para salubungin si MR Shen. Hindi ka uwi na makakakita ako dito ng lalaki na kumpiyansa sa sarili. Gumagawa ng sarili niyang palabas. Shenling, huwag mo akong bole. Wala akong pakialam kung sino ka. Hindi pa tayo hiwalay, isa ka pa ring may asawa. At nambababay sa labas. Wala kang moralidad, wala kang hiya. Ako naman ay malinis ang konsensya. Hindi tulad ng iba, hindi malinaw ang relasyon sa childhood friend. Naku, grab naman. Mas mahalaga ang childhood sweetheart kaysa asawa. Sobrang walang kwentang tao. Ikaw, anong class kang babae? Kasal na tayo ng ilang taon. Isa wala kang anak na binigay sa akin. Ay busi ka pala sa labas, inaalagaan ang ibang tao. Hoy bata, sinasabi kayo sayo. Magingat ka kung hindi. Hindi mo kakayanin ang resulta. Tinatakot ako. Sinasabi ko, walang takot ang simpleng tao. Kayong mga executive ng international group, gumagawa ng kalokohan. Pupunta sa kumpanya nyo para areklamo. Gagawin kong wasak ang reputasyon ng lahat sa kumpanya nyo. Aba, ito. Ano ang gagawin natin ngayon? Ang kumpanya natin. Laging iniingatan ang reputasyon. Kapag may iskandalo, malala ang magiging resulta. Bakit hindi ka na nagsasalita? Kung ayaw mong ipaalam ko, pwede naman. Pero may isang kondisyon. Ibigay ang parte ng shares ng kumpanya nyo sa akin. Umalis ka na dito. IOSA Mayos na usapan. Naipost ko na ang tungkol sa inyo online. Hintayin nyo na lang ang pagdapa ng pangalan nyo. Bagong balita. May nag-leak online na nagsasabing, ang asawa niya, kilalang international company, at si MS Shen, mataas na opisyal. Pag-asawa, pagpaplano ng pamilya, at affair sa ginagamit ang kapangyarihan para sa Laki ng kumpanya, galing nilang maglaro. I-share sa group siya, shikatayo. Nakakadiri talaga. Boycott natin ang kumpanyang to. Pinakabagong balita. Dahil sa pagala na je iskandalo na je mata na opisyo, apekta makikialam ang overseas headquarters para resolbahin ang public opinion crisis. Nangangako silang ayusin ito ng maayos. Grab naman. Kakabigay pa lang ng balita. Magulo na sa internet. Kaamihan sa mga komento ay binabanatan si MR Shen. Monsieur Wang, binabalang. Kapag lumala pa ang sitwasyon, babawiin ng board ang puhunan. Ayusin mo to ng maayos. Shenling, huwag mo akong sisihin dito. Binigyan kita ng pagkakataon mabalikan sa akin. Pero ayaw mo naman. Pero kung papakiusapan mo ako, sa ngalan ng pinagsamahan, pwede magbigay ng pagkakataon. Pakiusap. Akala mo ay kalang BA ang meron magpost in kwento online?
Uy, si Mr. Shen nakbunyak na. Ang lalaking to, kunwari ang bait-bait, parang biktima. Pero ang totoo, matagal na silang magkasama ng childhood love niya sa isang kama. Paano nangyari? Akala mo tapos na? Si Monsieur Shen nagbinyaguli. Sa pahayag niya ngayong beses, hindi lang niya nilina ang relasyon nila ni Boss Wang, inilabas pa niya ang timeline ng trip ng babayero at ng kabe. Resibo ng ticket ng tren, pati na rin ang malalaswang usapan nila. Inilabas niyang lahat. Nakita ko ito. Maayos ang pagkakaayos, lohikal. Parang pinako talaga ang babaero. Ano? Ano? Ano mo nakuha ang mga yan? Inimbestigahan mo ako. Huwag tratuhin ang iba parang tanga. Nag-post lang ako ng mga totoong impormasyon. Ano, natkot ka? Fake itong lahat. Inimbento mo ito laban sa akin. Larawan gawa ng AI. Ang recording ay in-edit. Hindi totoo, walang maniniwala diyan. Hey! Naglabas na ng statement si MR Shen. Mas dumami ang mga komento. Sabi ng isang comment, nakatagpo ang babaeng bida ng walang kwentang lalaki. Lumabas ang katotohanan. Sabi sa komentong ito, ang klaseng lalaki, mabangga ng sasakyan sa labas. Naku, walang basihan ang paninira sa ibang tao na nagdulot ng pagkawala ng kita. Malaman ang pagkakakilanlan ng lalaki at parusahan. Hindi. Imposible diyan. Mga imbento yan. Imbento lang. Hello, boss. Go Chancheng, ang kapal na mukha mo. Binabastos mo ako online, dinamay mo pa kumpanya ko. Simula bukas, huwag magtrabaho dito. Umali ka. Boss, pakinggan ang paliwanag. Boss. Kinuhanan niyo ako ng lahat. Ayaw niyo akong mapanatag. Ibibigay ko ang lahat para tapatan kayo. Kung ganun, laban na lang tayo hanggang dulo. Hilahin siya. Oy, bitawan mo ako. Shenling, huwag na kitang hayaang makita uli. Hindi ko kayo palalampasin. Pinapaalala ko sa'yo, kapag nakakuha ng ibang ebidensya, malalaman ng lahat ang tunay na sitwasyon ng pamilya mo. Kasama SI Jia Qingqing, pag-isipan mo ng mabuti. Shenling, nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad. Hindi na kita awayin. Titigil na ako. Sabi, gusto mo makipaghiwalay sa akin, diba? Pumapayag ako. Oy, hindi BAC Young, Sino na? Guo Tiancheng, ikaw ba naman kakasabi lang na hiwalay tayo tapos susunod na agad kayo magpapakasal? At ano naman? Tingnan naman. Gustong magpakasal agad si Chancheng para iwan ang luma niyang asawa. Magsisi ka, wala ka nang magagawa. Magsisisi? Basta siya, hindi magsisisi, ayos na yon. Paano siya magsisisi? Pinakasalan niya ako, siguro masaya siya. Tama ba kayo, Tiancheng? Xingxing. Talaga ba, Guo Tiancheng? Sigurado ka bang hindi ka magsisisi? Sa totalang, AKO. Jia Qingqing, kagabi BAY nawalan ka ng internet. DMO na baksan ang moments mo? Si Guo Tiancheng, lantad na sa lahat ang kulay niya, pero parang trato mong ginto pa rin siya. Anong meron? Pamisteryo ka pa. Tara na. Kunin na natin ang divorce certificate. Senali. Kingping, pakinggan ang paliwanag ko. Anong ipapaliwanag mo? Dapat magpaliwanag siya, hindi. Nikita kayo mismo. Kahapon pa siya nananira siya. Naninira sa relasyon natin dalawa. Tinling. Kapal mukha mong magpakalat ng maling balita na ako ang sumira sa kasal mo. Noong nagkakilala kami ni Chancheng, ewan kong nasaan ka noon. Napakaitim talaga ng budhi mo. Sinasabi ko lang ang katotohanan, bakit bigla akong naging masama? Lahat yan, imahinasyon mo. Magsorry ka sa Kin at Chancheng. Nakakarawa. Humingi na tawad, karapat-dapat ba kayo? Alam kayo na. Hindi mo lang makuha si Chancheng, ang kabuting lalaki. Kaya gusto siyang siraan. Si Chancheng ay mabait, maalaga, matagumpay. May kaya na ang pamilya, may kakayahan pa siya. Hindi mo na siya maabot. Inggit ka na. Kung sasabihin ko, na ang pamilya ni Guo Tiancheng ay Sige na, Xingxing, huwag banggitin ang nakaraan. Kami pa rin naman ang mag-asawa kahit papaano. Ayokong lumala ang lahat. Tignan mo. Ganito na ang nangyari. Siya pa rin ang pumapanig sa'yo.
Ang paninirang puri mo. Itinulak ang perpektong lalaki papunta sa akin. Pagsisihan mo na lang. Tiancheng, simulang ngayon, ako na ang asawa mo. Pangako, alagaan kita. Saish, umuwi na tayo. Ah, nga pala. May sasabihin pa ako sa inyo tungkol sa bahay. Kung di sinabi, nakalimutan ko tungkol sa bahay. May gusto akong sabihin sa'yo. Amanin kayo. Minahal ka ni Tiancheng. Pero ang pagmamahal. May pagkakaiba yan. Kasulatan na pangako sa paglilipat ng titulo ng bahay. Anong ginagawa mo? Pinangako sa akin ni Tiancheng na kapag isinilang ko na ang bata, ililipat sa pangalan ko ang bahay. Si Tiancheng, hindi siya kuripot sa akin. Hindi tulad ng sa iba. Na ni isang bag hindi mabigyan. Pero, naiintindihan kayo naman yan. After all, magandang kabayo. Kailangan may tamang kapareha. Ikaw naman, wala kang bagay sa kahit ano. Anong pinagtatawanan mo? Wala ka non-gang bahay. Malapit ka nang matulog sa kalye, tumatawa ka pa rin. Ching ching, tama na. Ayoko tumigil. Hindi ko talaga matis ang mga tulad mo na wala namang kwenta pero angas pa rin. Humingi ka ng tawad sa akin ngayon. Ja Ching-ching. Paano mo nalaman na ang may-ari ng bahay na ito ay siya, si Go Tiancheng? Sigurado ka ba? Epektibo ang kasunduan. Bahay kay Tiancheng. Hindi kaya ikaw na walang kwenta ay isang palaminin lang. Deti, kaya niyang sabihin iyon dahil nakikinabang siya sa akin. Pero ngayon, wala na siyang karapatan. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Ching ching, imbentawan. Tara, umuwi na tayo. Kung imbento ang sinasabi ko, tignan niyo ito, malalaman niyo agad. Hello ma, ano nangyari? Ang daling tawaging mukhang nakasanayan mo na. Ching-ching. Bakit di matawagan cellphone ni Tiancheng? DBA makasama kayo? Bumalik kayo agad ng bahay. May mga tao sa bahay natin. Gusto kaming paalisin. Ano? Enaku. Mama, anong gagawin natin? Natakot ako. Naku Dios kayo. Sa liwanag ng araw. Papasok kayo at magnanakaw? Tao diyan tulong. Anong ginagawa niyo? Bakit pumapasok sa bahay? Alam ba niyong labag ito sa bata? Anong ba Bahay ng boss namin. Buti di namin kayo itinapon palabas, tapos ang dami mo sinasabi. Ano? Dito na kami nakatira ng matagal. Bahay namin to. Alam mo ba? Kayong mga magnanakaw. Tama, dito kami nakatira. Bahay ko to. Tatawag ako ng pulis. Huwag mag-aksaya ng oras sa kanila. Gayon na, tatawag ako ng mga enforcer para paalisin kayo dito. Sige. Tawag. Tawag na. Sakto, gusto ko rin ipakita sa mga enforcer kung paano nila ibabalik sa akin kung 5 milyon na utang. Anong ginagawa mo? Nakakita na utang na 5 milyon. Gusto si Rain ang ebidensya? Ginakailangan bayaran. Sinabi kayo na. Pero hindi ko kayang tanggihan ang iba na tigas ang pagsabi na. Hindi mo gagamitin kahit piso ko. Kahit kaano pa katagal, babayaran mo rin ako ng buo. Dumating na ang oras. Bayaran mo na. Shenling, ang tigas naman ng puso mo. 5 milyon. Sige. May itang ka bang 5 milyon kay Shinling? Nga pala. DPA asawa, anay, Tiancheng na yan. Bayaran mo na lang para mabawasan ang stress niya. Ching ching, tama nga. Ang yaman ng pamilya niyo. Yang 5 milyon, maliit na bagay yan sa inyo. Bayaran mo na. Saan kukuha ng pera? Nagpakasal sa'yo para mag-enjoy, hindi magbayad ng utang. Di magantay ka nalang na tawaging, Yutandro. Baka hindi ka na makasakay sa first class, ni ordinaryong ticket, mahirapan ka pa. Tiancheng magdi-divorce na tayo. Ching ching, calma muna.
Habang may buhay, may pag-asa. Magpunta muna tayo sa inyo. Pag-usapan natin ang plano. Sa bahay ko kayo titira. Bakit naman? Renta kayo ang bahay. Paano magkakasya ang buong pamilya niyo rito? Asawa kita, DBA? Doti nakatira ako sa bahay ng asawa ko. May problema BA dun? Hayop ka. Ganito ba tratuhin ang asawa mo? Mukhang kahit taon ka sa abroad, di mo natutunan asal. Ituturo ko sa iyo ngayon. Du Tiancheng, nagawa mo talagang saktan ako. May anak mo pa ako sa sinapupunan ko. Talaga? Shenling, anong ibig mong sabihin? Hindi ba sinabi ng pamilya mo na hindi ako kayang manganak? Yung resulta ng mga test natin noon, mukhang hindi mo pa nabasa, ano? Akala MOBA talaga, kasalanan kayo too? Tingnan mo ng mabuti. Mahina ang semilya. AKO. Paanong possible? Huwag kang umalis. Kanino ang bata? Sabihin mo. Hindi mo pwedeng iwan ako. Magkasama tayong lumaki mula bata. Iniwan ko ang marami para sa'yo. Iniwan ko ang lahat para sa'yo. Ibalik mo ang telepono ko. Mahal, alagaan mo ang anak natin. Hihintayin kong makarating ako sa bansa mo para makita ka. Walang hiya ka. Lingling, nagamali ako. Humihingi ako ng tawad. Patawarin mo, PBA? Patawarin mo ako. Lingling. Alam din namin na nakamali kami. Patawarin mo na kami, Lingling. Lingling, sobra akong nagsisisi. Patawarin mo ako. Ay kang moala ka. Maligayang pagbabalik, Ginoong Shen. Si, Gino Smith. Ikinararangal ko ang makipagkasundo sa inyo. Kamakailan, may naganap na pagpatay sa ospital. Isang lalaki ang sangkot dahil sa asawa niya. Sa balat ng anak nilang iba ang kulay. Pumunta sa ospital, pinatay asawa at anak, saka nagpakamatay. Tunay na mabuting tao ay binabantayan ng langit. Ang masama ay parurusahan din ng langit.